Naku mga kababayan, simula na ng bloodbath dahil itong mga kongresista ay posibleng hindi pumasok bukas, kung saan itong mga kababayan ay magsisimula na ang botohan para tuluyang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte at dalhin ho sa Senado. Ngayon, eto na yung tanong, magsisipasok ba itong mga kongresista? Na alam naman ho natin kapag hindi ho sila bumoto, yari sila ang mga kababayan. Kapag bumoto sila ng no, yari din sila ng mga kabayan. Kapag bumoto sila ng yes, yari sila sa taong bayan. So, ano ang pipiliin nitong mga kongresistang ito? Mag-absent na lamang ho sila. Para kahit papano, medyo pantay ba? O walang masyadong pressure mula sa taong bayan. So, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Billionario News Channel. Talakayan ni na Corina Sanchez, Pinky Webb at Willard Cheng. Sino-sino ang mga mag-a-absent sa Lunes? Mga kongresista kasi yun na yung botohan. Nako. Itong si Willard Cheng sabi niya, my fearless forecast, maraming magkakasakit na kongresista sa Lunes. Okay, pakinggan natin sila. So I wonder kung fun pa rin sa Monday. Fun pa rin kaya sa Magkakaalaman na. Oo. What is your fearless forecast? Kailangan ko ba sabihin? Bakit? Ikaw muna. Ayoko rin. Pakopyahin na lang kita. Ayoko rin. Baka ma-ambush ako. Kasi Willard na lang. Fearless forecast ko maraming magkakasakit sa Monday. Yan o nga. Congressman? Ay, maganda yan. Oo, yan. Uy, nabalitaan ko yun na marami ang mag-a-absent. So, nothing. Just Nako, napakatindi ho nito. Kapag nagkataon na marami talagang umabsent, ay talagang magagalit ho itong majority leader. Na alam naman ho natin sino ang majority leader. Itong si Charis. yeah. Just not appear. It's the safest thing. Baka hindi matuloy yung botohan dahil walang quorum. Diba? Pag marami nag-absent. Ganun pala yun. Tingin mo, that's a possibility. Possibility. It's a Kasi minsan, possibility. pag walang quorum, open and close. Nang nag-travel to Ano ba ang kailangan sa quorum? Majority. Simple half plus majority. one. Yes. So 3 O's. Ano ba sila? 318. Divided So by kailangan mga... 150 plus, more than 160. Oo. Ganyan. So ngayon, sinasabi nilang, sorry, may 215 votes sila. Dapat Eh di magpakita. dapat nandun sila. Magpakita sila. May pa-conclave na nga yung NUP eh. Kapag conclave. Secret ballot. Secret balloting. Oo nga. Sino kaya nanalo doon? Dalawa daw yung Oo. ano, Yung dalawa. parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure. Okay. Iharap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret balloting daw. Nagkakaroon na pala ng secret ballot mga kababayan dito sa NUP, ito mga party list o yung party dito sa Kongreso. Nako, yari talaga. Sa ano? Majority. Itim na usok. Itim na usok? Itim na usok sa Walang puti. nanalo sa tubo. Galing, di ba? Ikaw talaga. So, wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari? Next day, Next day, day, wait next for the day. next. Okay. Pero siguro malabo yun. Sana naman. Malabo naman siguro yung walang quorum sa Monday. Kasi kung sinasabi nilang, 215, more than the, ano na yun, required quorum. Yes. 215 will say yes daw. Oh, well, okay. But I think if somebody intends to be absent, Ayan na nga mga kababayan. Kahit sabihin nila na umaabot ng 215 yung posibleng boboto ng yes kay Vice President Inday Sara Duterte, kung absent naman ho sila sa mismong araw, sa mismong bukas mga kababayan, wala din naman. they should be held accountable. Because, bakit nga naman mag-a-absent? Alam mo, yung mga duwag lang ng gumagawa, no? Really? Diba? I mean, even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan. So, bantayan po natin kung sino ang mag-a-absent sa Lunes. So it shall be an interesting Monday indeed. Two more tulogs and then Monday na lang. 2 more tulogs. Parang tatlo Okay. pa. Friday 2.5 night, at Saturday 3 night, pala. Sunday night. Tatlong tulog.
Looks na lang. 3 more days para magapangan sila. Ay, totoo. Para chance to be rich. So, abangan Grabe din yung mga paanuhan, mga tutsadahan dito sa bilyonaryo mga kababayan, no? Talagang nagpaparinigan na sila, no? It's time to be rich. natin ang magaganap sa Monday. I believe that it's going to happen at 3 p.m. on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Yan ang sinasabi. So I wonder kung fun Grabe, ano? Maraming magkakasakit, mag-a-absent, at walang quorum. Kaya posibilidad nun. Palagay ko, kung mag-absent man, meron. Yung mga playing safe. But I still believe, meron na silang enough votes. Yung sinasabi na 215, baka More than. not sure kung talaga. But kasi 106 lang ang kailangan nila. Sobra-sobra na So talaga. 306 na nasa kailangan ng quorum nila is nasa 160. Yeah. Kaya nila 160. Kasi nga yung promise ng pondo, malaking bagay yun. Yes, no? Tama itong sinasabi ni General Macanas. Yung promise ng pondo, malaking bagay ho yun. Yan ang masasabi ho natin. Kung sa eleksyon ay may tinatawag na vote buying, ito naman, vote buying for the signature. May mag-attend talaga yan. Hahabulin yung pondo. Mm-mm. Kasi kung hindi lang yung pondo na yan, ay wala. May napanood akong payag. Sino ba yun? Isang vlogger. Marami daw silang nakausap na kongresista na ayaw nila talaga ng impeachment ni BP Sara. Kaya lang natatakot sila kasi kung hindi nila suportahan 2 years na mawawalan sila ng pondo. Ay, ganun. Grabe naman ito mga kababayan. 2 years, ibig sabihin ho nito, hanggang matapos ang termino ni Bongbong Marcos ay wala silang pondo. So, magiging kawawa pala dito ang kanilang mga nasasakupan. No? Kaya talaga matindi ho ang pressure na nagaganap sa Kongreso kung saan parang naiipit din itong ayaw bumoto ng mga kongresista. Iyon ang dilema ng mga kongresista ngayon. I believe na kung fair lang na labanan, Mm-mm. walang gapangan, walang hostage taking Sa pondo. sa pamamagitan ng pondo, hindi mananalo. Malabo yun mga kababayan kapag pair competition. Malabong mangyari yun dahil maraming mga kongresista ang ayaw sa impeachment. So kaya lamang ho sila sumusuporta dito sa impeachment complaint dahil ho sa pondo para ho sa kanilang distrito na posibleng may mga ongoing project ho sila mga kababayan na kapag hindi na pondohan ay talagang magiging kawawa ho ang kanila mga nasasakupan. O hindi mai-impeach si BP Sara sa Kamara. Pabayaan lang nila yung walang pilitan, walang gapangan, walang takutan ng pondo. Maibabasura ang impeachment case ni BP Sara. Yan ang aking pakiramdam. Kaya lang, dahil, alam nyo na, sabi nga ni Congressman Edgar Erese, ang impeachment na ito ay disenyo ng Marcos administration para mawala ang malakas nilang kalaban na anong sabi niya? Magpapanagot sa kanila sa sunod na administrasyon, meaning si BP Sara. Oh, di ba? Talagang planado na mga kababayan.
takot na takot sila kay BP Sara. Kaya yun, gapangan. Paulit-ulit ko nang sinasabi ito na given na para sa akin na ma-impeach si BP Sara sa Kamara on Monday. Tapos matuloy ang trial, kailang given na rin para sa akin, I hope sa inyo rin, na panalo si BP Sara sa botohan. Oh, ayan na nga mga kababayan, no? Grabe, napakatindi ho ng mga pangyayaring ito na kaya kailangan ho natin bantayan. So bukas, mga kababayan, ay magkita-kita ho tayo dyan sa may harapan ng House of the Representative South Gate dito sa SB Park. Itong, hindi ko alam kung anong pinaka tawag dito mga kababayan. Basta sa bahagi ng South Gate ng House of the Representative, may isang Freedom Park dyan at magkita-kita ho tayo dyan bilang suporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung nabasa kong post kanina is 14 senators ang nakikita niyang, nakikita niyang boboto ng not guilty o acquittal lang ano. 5 Duterte block. Dalawang magkapatid na Cayetano. Dalawang magkapatid na Estrada. Okay. Dalawang magkapatid na Villar. Bilyar. Wala. 11. Kitang-kita yan mga kababayan. Nakikita niyan 11 ang posibleng haharang dito sa pag-convict kay Vice President Inday Sara Duterte. Ibig sabihin nito mga kabayan, talon-talon na sila at panalong-panalo na si Vice President Inday Sara Duterte. Idagdag mo pa si Senator Loren Legarda. Idagdag mo pa si Joel Villanueva. Yan mga kababayan, no? Si Senator Legarda, posible itong bumoto ng no sa impeachment complaint. Kasi alam naman ho natin na ang anak ni Senator Legarda, Congressman Libiste, mga kababayan, is kasama na ho ng Duterte. No? Kumbaga, kasama sa koalisyon ng Duterte. Posibleng kausapin ito ni Congressman Libiste na baka naman, Nay, Ma'am, baka pwede mo naman ibalato sa akin ito, bumoto ka naman ng no to impeach Vice President Inday Sara Duterte. So, ganun na nga ang mangyayari mga kababayan. Talon-talo na itong mga gustong mag-impeach kay Vice President Inday Sara. At sa pagkakataon nito, wala na. Talo na, mag-iiyakan na sila. Kaya ang gagawin ho nito mga kongresista na ito ay umabsent na lamang ho sila. Nang sa ganun, kapag hindi ho sila bumoto, ay pwede pang maging hati ang opinion ng publiko. Kapag bumoto ho sila, ito mga kongresista ng yes, ay panigurado, babawian sila ng kanilang mga nasasakupan. At posible ho silang matalo sa susunod na eleksyon. At kung bumoto naman ho sila ng no to impeach Vice President, yari yung pondo nila. Di ba? Grabe, ipit na ipit ho yung mga kongresista na ayaw makibahagi dito sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente. Di ba? Idagdag mo pa si... So, sa tingin nyo mga kababayan, ano kaya ang posibleng mangyari nito? Joel Villanueva. Idagdag mo pa si Escudero. Pwede pang 15 si Senator Mig Subir. Okay. Di ba? Wala na. Mga kadides, relax lang tayo. Dahil, exciting ito. Makakapanood tayo ng bloodbath sa impeachment trial ni BP Sara na sure mananalo ang ating manok. Ayan na nga. Panalo na nga mga kababayan.
Wala na ho silang magagawa. Wala na silang magagawa kundi sumuko na dito sa impeachment complaint. So ganito kasi yun mga kababayan. Once na magtagumpay ho itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. to impeach Vice President Inday Sara Duterte, meron naman pong next plan. Nadala na nila si Pangulong Duterte sa Hague para mawala yung impluwensya, kumbaga yung humina yung Duterte. Ngayon, yung Vice President naman ho natin ang patuloy ho nilang pinagtutulungan, patuloy ho nilang ini-impeach nang sa ganun ay hindi ho makatakbo sa susunod na presidential election, nang sa gayon mga kababayan ay hindi ho sila makulong lahat itong mga nagkamal na mga mali-malitang pera mula sa taong bayan. So posible ang tumakbo dyan mga kababayan kung sakaling magtagumpay sila kay Vice President Sara Duterte ay si Baste. Ang magiging issue na naman mga kababayan kay Baste, meron na naman ho sila yung naging speech ni Baste Duterte doon sa Rage Coalition dito sa Club Pilipino, na sinasabi dito na ang kailangan lang namin ay ulo ni MM. Yan. Yun ang gagamitin ho naman ni Matibag para naman makasuhan si Baste. Nang sa ganon ay mawalan ho ito ng kredibilidad. Kapag nangyari yan mga kababayan, meron pa si Pulong. Ayan mga kababayan. Pero matagal-tagal naman na nalaban yan. At panigurado may makakatakbo na isang Duterte. Eto na yung masasabi ho natin. Nanganganib na ito mga buwayang ito kung paano sila makakaligtas sa kanilang mga kalokohan na pinaggagawa. Lalong-lalo na yung mga nagkamal ng mga mali-malitang pera na sabi ay gagamitin sa kanilang mga project para sa kanilang mga distrito, pero ang totoo mga kababayan ay napunta pala sa kanilang proyekto na pansarili o doon sa sariling lupa ipinatayo. Lalong-lalo na yun sa may bahagi kabayan ng Leyte. Antitindi ho ng mga buwayang ito. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? Absent kaya itong mga kongresistang ito? Magpapakita kaya itong mga kongresistang ito? Boboto kaya itong mga kongresistang ito? Nako, dito na magkakaalaman. Kasi nga, tulad ng sinasabi natin kanina, kapag hindi sila bumoto, 2 years daw. According dito na sa sinabi ni General Macanas, 2 years na walang pondo para sa kanilang distrito. Na alam naman ho natin mga kababayan na ang trabaho ng isang congressman to make a law. Gumawa ng batas, hindi gumawa ay hindi tumakbo bilang congressman para magsagawa ng mga proyekto. Kasi ibang trabaho yan mga kababayan. Hindi yan trabaho ng congressman yung mga project, mga kabayan. Ang gawain ng congressman ay gumawa ng mga batas. Di ba? Sa tingin niyo mga kabayan, marami kaya? Nako, antitindi ho nito. So, abangan ho natin bukas sa mga kababayan ho natin. At magkita-kita ho tayo sa harapan ng House of the Representative dyan sa may SB Park sa Quezon City, mga kababayan. At suportahan ho natin si Vice President Inday Sara Duterte kung saan siya po ay patuloy na pinapaligiran ng mga buwaya dito sa House of the Representative. Kasama na ho itong makakapal ang mukha sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So hanggang sa muli, manatili tayong matatag at ihahatid pa natin ng agila
sa Malacanang. Sulit